Erab Tov po mga kapatid. Dadako na naman po tayo sa atin pong pagbibigay ng ating ikapo at offering. At yung yung mga umiibig, di po ba mga kapatid, is you cannot tell kasi that you love someone if you don't know how to give. So, ang kalakip ng pag-ibig ay pagbibigay. Ang kalakip ng pag-ibig ay handa, di ba, na ibigay yung kung ano, yung meron tayo. At sa atin, wala naman po sigurong nagsasabi dito kasi lagi-lagi nating nababanggit sa atin, namumutawi sa atin pong mga bibig na lagi nating sinasabi na iniibig po natin ang Diyos. At minamahal natin siya. At sabi ng Lord, if you love me, you will keep my commandments. So, if we love the Lord, we will keep His commandments. And the Pharisees and Sadducees, they asked the Lord Jesus Christ, what is the greatest commandment? So, the Lord replied to them in Matthew 20:37-39. Sabi niya, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. So, kung titignan natin mga kapatid yung ginawa ng ating Ama, siya yung nag-represent kung paano umibig. Isinakripisyo niya yung kanya pong kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, to show us how to love. And sometimes, people just love to be loved, but not wanted to love. Diba? Yung ayaw nating ibigay yung pagmamahal natin. Gusto lang natin tayo yung mahalin, diba, ng Diyos po na ito. Sabi nga sa Bible, diba, the Lord love us first before we love this God. Kaya nga mga kapatid, we always encourage, the scripture is always encouraging each and everyone, mga kapatid, to show your love, to show your act of worship in regards of this matter. Kasi ito po yung pinag-uusapan po natin when we are here na nag-exhort according sa tithes and offering. At sabi ng Lord, I love those who love me, and those who seek me, find me. You remember yung sinabi po ni Inay last time sa Matthew. Sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung mga na i-add? Diba? Yung mga, alam po kasi ng Lord yung mga need ng bawat isa po sa atin. So, if we love this God, if we are telling that we love this God, we need to follow, we need to obey His commandment, and love Him with all our heart, with all our soul, and with all your mind, mga kapatid. At ang isa sa pagpapakita natin ng pagmamahal natin sa Diyos po na ito, ay huwag tayong maging madamot. Huwag nating ipagkait kung ano yung the Bible is commanding us to tithe. The Bible is commanding us to give, to help. At in-emphasize po yan ng atin pong Diyos na buhay. And love your neighbor as yourself. Isa din sa pagpapakita ng pag-ibig natin sa atin pong mga neighbor is to help them, to reach them out through our finances. Kung titignan natin mga kapatid, if we see the lives of people, I don't know if you know someone tithing here. Pero ako, alam ko, yung mga nagtatites, kilala ko po yung mga nagtatites, yung mga tumutulong, yung mga nagbibigay. And I see their lives, hindi naman po sila beggar. We have our own financial difficulties na pinagdadaanan po natin. Sometimes it's because of us, kasi we spend, di ba, yung mga bagay na hindi naman natin kailangan sometimes, dahil nalalas tayo sa mga bagay na gusto din natin. And sometimes it's a struggle, di ba, sa mga finances natin. To test, di ba, yung faith natin sa Diyos po na ito. So, if we say that we love this God, mga kapatid, sabi nga ng Lord, test me on this. Kasi you can never experience
mga kapatid, yung pagpapala, yung prinamis ng Lord na i-open ko yung bintana ng langit at ibubuhos ko yung pagpapala. You will never experience that. Mga kapatid, if you will not try kung ano po yung kinukumand ng Lord. Give your tithes and offering so that there is something in the storeroom of my house. Sabi ng Lord, so you will never experience yung sinasabi po ng Lord if we do not do that. Sa akin, personally speaking, mag-isa lang naman ako single mother. Sa inyo din, marami din kayong may mga single mom. Yung mga iba, may mga single financer. sa loob ng tahanan. As my experience, ay hindi naman napariwara yung nanay ko, hindi naman napariwara yung anak ko, hindi naman napariwara yung mga tao, di ba, na natutulungan, di ba, ng pagpapala na binibigay po ng Lord. If we just trust and if we just test the Lord on this matter, hindi niya ipagkakait yung pagpapala na sinasabi niya, na prinamis po niya sa atin. Nawa, lagi-lagi po tayong ma-encourage sa salita ng Lord in this matter so that we will experience. When we experience this, mga kapatid, when we experience the promise of God, matitestify mo yan sa kahit na sinong kausap mo at makikita po yan sa buhay natin. Mag-i-speak out lang talaga siya sa bawat buhay ng bawat isa po sa atin. So, just test the Lord. And I promise, at prinamis, di ba, ng Lord na pagpapalain niya ang sino man, di ba, na mag-obey po sa Kanya. Hindi pababayaan ng Diyos ang sino man. So, if we say we love the Lord, we need to obey, di ba, yung Kanya pong kinukumand sa atin. Let us pray. Heavenly Father, we worship you, God. We thank you, Lord, for all the things that you've done, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Thank you, Lord, for the source of our income, O God, na patuloy niyo pong pinagpapala. Salamat sa kalakasan na patuloy niyo pong ibinibigay. Salamat sa mga oras, Panginoon, na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa po sa amin. Sa mga pagpapala, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ibinubuhos po ninyo sa mga nag-uubay po sa inyo. Maraming salamat. At wala po kaming ibang pupurihin, wala po kaming ibang itataas sa mga bagay na ito. Sa lahat, Panginoon, ng malilikom sa gabing ito, nawa, O God, ang mga perang ito ay patuloy na magamit, O God, na masustain, Panginoon, ang kailangan ng iglesia, patuloy, Panginoon, na maabot, O God, ang mga nangangailangan, O God, at magamit ang iglesyang ito na maging channel, Panginoon, ng inyo pong pagpapala, magamit ang iglesia na ito, Panginoon, to glorify, Panginoon, in your name, in this matter, O God, at makita ang kaluwalhatian mo higit sa lahat, O God. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid sa kanila pong mga kamay at puso na magbibigay, Panginoon, sa gabing ito. May you continue, Lord, to bless them, to bless their work, to bless their income, Panginoon. At patuloy, God, na kayo po yung maitaas sa kanila pong mga buhay. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan na Jesus. Amen.